Magandang araw po sa inyo lahat. Po si Brother Jings at Si Kuya Joe Domingo po. ipagpapatuloy po namin yung aming palatuntunan na very meaningful, kumpleto. Pag kumpleto talagang hahaba, hindi ba Brother Joe? Sabi ni Jesus Christ, Thy will be done. For I came down from heaven, not to do mine own will, the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Sa pag-aaral namin, hinihimay talaga namin karaniwan na ang mga salita sa Biblia dahil lang si Jesus nga ang salita. Itong ginagamit na lengguwahe ng tao para ma-communicate yung mga ideya ay mahalaga. Alam nyo ba na mayroong mga salita na may maraming kahulugan? Depende sa kabuuang ideya na ipinapahayag. Sa ating paksa ngayon, yung salitang kataga na will, bibigyan ko kayo ng halimbawa dito, God's will. Ano ba ang will ng God? Sa Tagalog, yung isa, gusto o nais. So, ano ibig sabihin niya sa synonym niya sa English? Desire. Yung will is also, pwede mong, ang kahulugan ay desire. Yung pangalawa, hangad o pakay, which, ang ibig sabihin niyan, purpose o aspiration. Minsan magagamit mo siya, yung kalooban o kaligayahan. Yung feeling of happiness and pleasure. Yan yung gusto ng kalooban mo. Pangapat, utos o atas. Halimbawa, last will and testament o huling habilin. Yan ang will. Mayroon pang isa akong naisip. Yung pasya, conclusion o decision. Na yung pakay niyan is ito dapat ang mangyari. Katulad ng ano yung decision ng God sa atin? Victory para sa atin. Magtagumpay tayo sa bandang huli. Yan yung God's will. Pero itong salita nito na will sa English adjective, ano? May tatlong unlapi o prefix na ginagamit diyan para magkaiba-iba yung kahulugan. Halimbawa, ang pang-uri mabuting balita. Pero mayroong mas mabuti, comparative yan, ano? Degree. Tapos pinakamabuti, yan yung superlative na gamit, ano ha? Paano yung good? Sabihin natin, good, mas good, o pinaka-good, di ba? Pero sa Diyos, isa lang ng salita, walang superlative dyan. Good is already superlative. Yan ang proper adjective o ang wason o tumpak na paglalarawan sa Diyos ay palaging pinakasukdulan o superlatibo ang kahulugan. Hindi mo pwede sabihin, the best God. Wala, good God. Yan yan. Kaya nga yung pangalan na God is galing sa word na good Hindi mo pwede sabihin better God siya o best God dahil wala pwede ihambing sa kasi nag-iisa lang siya At yung gamit niya kaya sinasabi ni Jesus diyan, mamaya babagitin ko sa inyo yung kay San Marco chapter 10 verse 18 ano. Kaya ang good pantukoy sa Diyos superlatibo na dahil wala nang hihigit pa sa kanya. Sabi ngayon doon sa San Marco ganito, nung siya'y paalis na, may isang lalaki patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Sumagot si Jesus, sabi niya, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Makakapag-isip ka niya pagka ganyan. Lalo na si Jesus nagsabi niya, good naman si Jesus, good ang God. Kasi hindi mo pwedeng gamitin sa tao yung para sa Diyos. So, kaya sabi niya, walang good. Ang Diyos lamang ang good. Walang mabuti. Kaya lahat ng ginawa ng Diyos, pagka babalikan nyo yung will niya, lahat good. Lumikha siya ng unang araw, sabi niya, tinignan niya. Sabi niya, good, mabuti ito nagkika ko. Martes, lumikha siya, sabi niya, good. Hanggang sa bandang huli, good. Lahat. Pati nung nalikha niya si Eva at si Adan, lahat ng nilikha niya, good. Hindi niya sinabing the best. Good is superlative na pagka siya gumawa. Kaya nga ang Diyos ay may good will all the time. Ang will ng God sa atin is always good. All the time. Simula pa nung nilikha. Katunayan pagkalikha sa atin, tayo yung huling nilikha Kasi itong universe na to,
Sa atin niya pamamahala ito para sa kabutihan din natin at para sa kaligayahan naman ng Diyos. Yun ang will niya, lumigaya siya eh. Hindi siya mamroblema sa atin, no? Tayo rin, di mamroblema. Ang tao lang ang mayroong namimili. Kaya sabi, ang will ng God is always good. Ang tao, meron siyang pwedeng gusto niya bad will o kaya meron siyang good will. Nakakapamili. Pero si Satanas, ang will ay laging bad. Masamang pakay dahil likas nasa kanya ang masama ang kalooban. Ang tao minsan good, bad. Kadalasan, kaya nga, mas marami sa atin, bad ang will eh. Kaya sabi ng Diyos sa atin, ang binabasa niya, miski maganda yung ginagawa natin, o maganda yung iniisip natin, tinitignan niya ano talaga nasa puso natin. Kaya minsan tayo lalo na tayo mga nagpapakabuti, tingin natin, napakabuti natin, tingin naman natin sa mga ibang tao, pinaparis natin sarili natin sa kanila. Ikino-compare mo nga. Ang comparison natin, masamang tao yan. Hindi. Masama ka, mas masama siya. Negative yung comparison. Pero ang Diyos, walang negative ang comparison. Lagi positive siya nag-uumpisa. Sabi dun sa Juan 8, talata 44, no? Pero basahin ko simula 42 ha. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iniibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit din ninyo ako maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang diablo ang inyong ama. Ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat ang katotohanan na sinasabi ko, sapagkat katotohanan sinasabi ko. Kasi yung katotohanan hindi kailangan ng witness. Pero yung kasinungalingan, maraming alibayan para patunayan nila yung sinasabi nila ay totoo. Pero pagka yung truth, isa lang yun. Sabi nga ni Jesus, siya yung truth eh. I am the way, the truth, and the life. Kaya isang salita rin yung truth na yan na walang comparison yan. Walang true, truer, o truest. You either tell the truth or you're in a lie. Marami kasi tao, feeling rich sila. Feeling rich siya, kaya sinusunod nila yung layo ng katawan nila. Kaya tingin nila mayaman sila. Pero bandang huli makita, ay pur pala ako, kaya tad ng utang niya. Ganun nangyayari. Pero pagka nandun ka sa truth, panatag ka, you are at rest. God's will to every man is always good, always beneficial. Yung word na bene, galing sa Latin yan, na ibig sabihin yan is good, bagay na bagay sa atin. Pag pinadala ng Diyos sa atin, is para sa atin yan, eksakto. Magandang umaga po sa lahat. Andito ulit tayo para tuloy-tuloy po ang ating talakaya, pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ngayon naman po, ang parang pinag-uusapan natin ay patungkol sa God's will. Nabanggit na po kanina na ang God's will po ay mabuti. Ang God's will po ay kalooban ng Panginoon na mabuti para sa ating lahat. Sa akin naman po, God's will is love. Kalooban po ng Panginoon na ang mga tao po ay bumalik sa Kanya. Dahil nga po, nagkasala tayo sa Kanya. So, because of that love, binigay po niya ang Kanyang bugtong na anak para i-save tayo doon sa ating mga kasalanan, and Jesus redeemed our sins. Kaya nga po tayo, kung tanggapin natin si Jesus as our Lord and Savior, tayo po ay makakalapit na po sa ating Panginoon. At ito po, ang naniniwala po ako na ang Panginoon ay may best plan sa atin. And ito pong plano na to should be consistent doon sa love na sinasabi ng Panginoon, na ang commandment nga na 10 commandments dati ay nahati na lang sa dalawa. The first is to love God, and that is the basic commandment. To love God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. That is the first. And the second one is to love one another. So, kung tayo po ay nakay sa Panginoong Jesus at pinakita po natin yung ating pag-ibig
sa Diyos at saka sa kapwa natin means nandun po tayo sa kalooban ng Panginoon. Okay po? Kaya hindi po ito madali, lalo na sa panahon ngayon na ang dami pong mga, of course, mga negatives. Pero we really have to do that kasi iyan po ay, iyan po ang utos ng Panginoon, iyan ang kalooban ng Panginoon sa atin to love God and to love others, especially po our neighbors and everyone. At tapos isa pa pong tanong, paano pa natin malaman ang God's will? Sa akin po, this is my personal opinion, to know God's will is to know His Word. Sa Bible po, we believe na the Bible is the inspiration, the inspired Word of God. At ang kalooban ng Panginoon ay malalaman mo kung ikaw po ay nagbabasa ng Kanyang salita. So, I encourage everyone na magbasa ka ng salita ng Panginoon. Take time every day na magbasa ng Kanyang salita. Hindi lang po actually basa. It's more, reading is different from studying and different from meditating. So, tatlong level po yan. You read, you study, and you meditate the Word of God to know the will of God.